po, we're students from TIP Manila po. And gusto lang po natin mag-conduct ng interview for our project sa business management for architecture about sa mga experiences niyo po dito sa store as a manager. So, first question po, how did you initially enter the industry and what motivated you to pursue a managerial role? Um, Kaya napasok tong industry because my passion in food industry and yung course ko na tinapos ko is BSHRM. So, pinurso ko na talagang mag-work sa food industry. So, Based po sa years of industry experience nyo, how many years have you been actively involved in the industry po? 5 years. So, pwede po bang i-describe niyo po yung preferred management style niyo po and how it aligns with achieving team achievements? Nag-start ako dito sa food industry since 2018 nung pag-graduate ko. Mga 1 week lang siguro nagpahinga ako ng pag-graduate ko. Then nag-apply na ako as a staff. Then naging barista, naging head barista, naging senior barista. Then na-promote as a team, opening team. Then naging pioneer na rin ako ng mga iba't ibang coffee shop. So doon nag-start yung career ko as a leader or ship leader, supervisor. Then doon na-enhance na yung skills ko as a leader. Ano po yung management style na ginagamit niyo po para i-work out yung team niyo po? Management style na ginagawa ko as a supervisor is first is, syempre, personality mo muna. Kapag na-build mo na yung sarili mo or nakilala, alam mo, kung alam mo na yung characteristic mo, kilala mo na yung sarili mo, alam mo na kung paano kumausap ng ibang tao, paano mag-handle ng ibang tao. Kasi as a leader, dapat sanay ka paano i-handle ang iba't ibang karakteristik ng mga tao. Kapag hindi mo kayang gawin yon, hindi ka pa pwede maging leader or hindi mo ma-align ng isang team. And hindi ka magiging good leader dahil kung yung sarili mo o ibang tao hindi mo pa kayang i-handle o paano laruin yung ugali ng staff mo, hindi mo sila mapapasunod. Nakakatulong naman po yun sa pag-achieve niyo po ng team objectives niyo. Yes. Kasi once na nakilala mo yung mga staff mo, alam mo paano sila pasunurin. So yung mga objectives mo sa work mo or ang goal mo dito sa store nyo or sa business na pinapasukan mo, magagawa nila ng mas maayos. Ayun. Yung next question po is about sa delegation of responsibilities naman po. Yung, how do you approach po yung delegating responsibility among po sa team members to ensure po yung efficiency and productivity nila? Sa question na yan, paano kayo delegate yung mga responsibility nila or paano pagpasunod ng tao? First, ako muna ang gumagawa. Kasi hindi mo sila mapapasunod kung puro ka lang utos. Kailangan first, bago mo sila utusan, pakita mo lahat. Ultimo pagmamap, ultimo yung maliit na bagay. Na hindi mo naman siya duty or responsibility. Pero kung gusto mong mapasunod sila, ikaw yung unang mag-initiate or maging role models na kahit na nasa mas mataas ka sa kanila, pakita mo na ginagawa mo rin kung ano inuutos mo para mapasunod mo sila o para magawa nila ng mas maayos yung inuutos mo. About naman po sa team motivation, ano po yung mga strategies na ine-employ nyo to motivate po and inspire your team to achieve their best performance po? Ni-inspire ko sila kung may as experience kung paano ako nagsimula. Example, katulad ko din, service crew or waiter namin. Lagi ko sinasabi na dyan lang din ako nagsimula. And paano ako nakarating dito, isa pagsunod lang sa mga leaders ko kasi wala namang tinuturo ang mga leaders nyo na mali para kapasama kayo. Minsan mali lang ng pagtanggap o ang pag-accept nung tinuturo sa atin. Pero ang totoo, tama naman talaga yung inaanong sa atin.
or yung mga guide nila sa atin. May mga iba't iba kasi, may strict, may mga mababait na sugar-coated na leader. Pero syempre hindi naman lahat sugar-coated, hindi naman lahat strict. Ayun, naka-experience na po ba kayo ng ganong scenario or instances na parang napansin niyo na po na medyo down or di po good yung performance? And paano niyo po siya in-approach in the best way po na kaya niyo as a manager? Yes, naka-experience na ako yan. Example is, may isa akong staff na pagpasok pa lang is, makikita mo naman sa isang tao pag wala sila sa mood eh. Or kung kilala mo na yung staff mo, kung araw-araw yan nag-greet sa'yo, bumabati ng, ay good morning sir, lahat binabati niyan. Pero kapag pumasok naman yung isang staff mo, na ni isang greet, hindi lang, at una pa lang, alam mo na meron siyang problema. Or hindi siya, wala siya sa mood work na maayos. So kapag na-experience ko yung gano'n, na-observe ko muna din, pinag-iisipan ko paano ko siya i-approach. Tatanong ko muna yung mga kasama niya kung alam nila anong problema ni ganito, sa family ba, o sa work pa. Pag nalaman ko na yung kung anong problema niya galing sa mga ka-close friend niya na staff o ka-work niya, saka ko siya i-approach na, kamusta? Kamustahin ka muna. Kumain ka na, ganyan, may problema ba, parang di ka okay. Hindi yung dadiretso mo siya, hindi ka ba okay? Kung ayaw mo pumasok, kung may problema ka, huwag kang pumasok, huwag mong dalhin, hindi. Tanungin mo muna kung anong reason, kamustahin mo muna siya para makapag-open din siya. Kasi hindi naman lahat ng tao makakapag-open sa isang tao, sa manager, isa naiiyan. Kasi syempre hindi naman natin alam kung maintindihan ba tayo ng mga manager natin or mga heads natin. Kaya kung gusto mong malaman kung anong problema ng staff mo, kamustahin mo muna siya. Pag sabi mo privately lang na siya lang, kayong dalawa lang, para makapag-open siya, then masolusyonan nyo kung anong problema and makapag-work siya ng maayos. Kung hindi niya kaya mag-work talaga, pwede mo siyang pauwin para at least masolusyonan niya yung problema niya at hindi rin makasira sa operation. Okay. Next po is yung personal motivation po. What personally motivates you in your managerial role and drives you to succeed? Pag-motivate sa akin is yung mga una kong mga naging mentor, ang mga una kong naging leader. Hindi naman kasi ako maarating dito kung hindi ako na-inspire sa kanila. Dahil dati lang din sila mga nasa mababang posisyon. But now, matataas na yung position nila, nasa position na sila ng operational manager, area manager, yung iba nasa cargo na. Hindi naman lahat. Di porket di ka magaling ngayon, sila magaling. Gagaling ka rin. Basta marunong ka lang makinig, mag-appreciate, mag-absorb ng knowledge. Pero kung wala kang ganun or wala kang goal sa sarili mo, ang ganun ka na lang. Next po is yung managerial challenges. Reflecting on your managerial experience, what significant ups and downs have you encountered in both previous and current roles? Down muna tayo is paggada ng tao. Is sa mga mahirap yun. And kapag bumababa yung sales ng pinagtatrabahuan mo or wala nang kinikita yung store. Bakit? Una sa sales. Pag bumaba yung sales ng store nyo, any business yan, food, or office, at alam yung critical yung pinagtatrabahuan nyo, madadown kayo dahil hindi nyo, syempre kapag nagsara yung store nyo or hindi na na-achieve yung pinaka main goal ng store nyo, sino mawawala ng trabaho? Kayo rin. Then sunod, staff. Pag-handle ng staff is hindi siya madali. Kaya nga sinabi ko, iba't ibang ugali ang makakaharap nyo, mahahawakan yung tao. Nandiyan yung time na pwede kang pagtulungan ng mga nasa baba, ng mga staff nyo. Na which is, ang goal mo lang naman is mapaganda yung flow ng team nyo. Pero syempre, as a leader, kailangan maging matapang ka, hindi ka pwede magpadala. Kaya ka nga nandiyan sa taas or nandiyan sa position na yan. Dahil meron ka personality na wala sila.
which is yung pagiging matapang, strength, patient, and paano mo sila mapasunod. Next po yung, paano nyo po na-define or na-measure yung success nyo po as a manager sa team nyo po or yung department nyo po? Nadedepend ko yung success na sa manager kapag meron akong staff na umaangat, natututo, gumagaling. Kasi once na nag-success sila, isa sa mga success mo. Dahil ikaw yung isa sa mga nag-mentor sa kanya. Then second is, once na gumanda yung business na pinapasukan nyo, yung store or any company, nag-grow yan, dadagdagan ng mga ibang branches, success mo din yan as a manager dahil isa ka sa mga naging part ng pag-grow ng company na yan. So, in terms naman po sa strength nyo and weaknesses, ano po mako-consider nyo na key strength as a manager and paano po ito nakakapag-contribute sa effectiveness po ng pag-manage nyo ng team? First is being productive and initiative. Kapag isa sa mga strength ko kasi is ipakita mo na sa mga kasama ko kung ano yung dapat nilang gawin, duties and responsibility nila. And once na nasunod nila ako, isa sa mga strength ko is parang communication skills sa mga staff, communication with the guests. Kapag naging maganda yung flow ng team namin and sales namin, ayun, doon ko na ako consider yung strength ko as a managerial. So, conversely po, what areas do you recognize as opportunities and for improvement or development po ng team? As of now, marami kami kino-consider na mag-grow pa tong store namin. First of all, this location namin, Newbelt, more on student. And isa sa malaking impact ngayon is sa social media. So alam naman natin na mga estudyante is more on TikTok, ma-video, ma-My Day. So, isa sa mga impact na mag-grow ang namin is through social media, through our customer. Isa sa mga magiging pre-advertisement and endorser namin is mga customer na estudyante dito. So, isa sa mga magpapagrow ng company namin is mga estudyante. Last na po, ano pong magiging advice or message nyo sa mga tao na aspiring to become a manager in the industry based on your own experiences and insights? Advice ko lang is bago ka mag-manager o bago ka mag-leader, kilalanin mo muna sarili mo kung kaya mo ba talagang umawak ng tao. Number one kasi sa mga mahirap gawin is mag-handle ng tao. Yung trabaho naman, kahit anong trabaho, paperwork, office works, operation, kitchen, cashier, waiter, pagmamap, lahat yan, matututunan lahat yan. Kayang-kayang gawin yan, pinag-aaralan. Pero yung pag-handle ng tao, pag-analyze ng karakteristik ng isang tao, isa sa mga pinakamahirap. Ayun lang po. Thank you po for your time. Thank you so much.